namin ng 6 months. Kailangan niya siguro talaga munang iserve yun. Ate? Sante, Ate, paano na? Wala na, sinakay na sa mobile si Tony. paano nga ang gagawin? Hindi ko alam, te. Tinutukan pa nga ako dun eh. Asan kayo? Eto, te, binibidyoan ka. Alam mo, pigil ako, putang ina mo talaga. Leche ka. Naiiyak ka. Naiiyak si ate. Umiiyak si ate habang pinifacial. Kasi nga, nirekta na siya ng kulungan kanina, kuya. As in, pinasok talaga siya sa kulungan. What the fuck, man? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi, kuya. Wah, hindi ko na matiis. Napatanga mo. Sorry, kuya, napagutusan lang. May gay doon, bading. Para makita ko kayo, pinaghamit ko yung katawan ko ng paulit-ulit. Para lang makita ko kayo. Para lang mapanood ko kayo. Yung page ng Toro Family. Para ma-scroll down ko ng ilang minuto. Makabasa ako ng mga comments. Makapanood yung clips ng mga vlogs, yung reality show. Nagawa ko yun sa sarili ko. Paulit-ulit kong pinagamit yung sarili ko gabi-gabi. Diring-diri ako sa sarili ko. Ako, busy akong tao, focus ako. Kahit 18 lang ako, alam ko yung pangarap ko sa buhay. Working ako as marketing sa Fab. Partida, hindi ako graduate Sariling talino ko lang ginagamit ko. Tigilan niyo ako kung bakit ganun ako sa interview ni Makagago. At kay Mami Oni, hindi ako ganun. Dahil hindi naman niya ako napapakain at wala naman ako napapala sa kanya. Siya pa nga yung kumikita ng views. Totoo yun. Napilitan nga lang ako magpa-interview nung time na yon. Pagod na nga ako, tapos ang dami pang tanong. Kundi ba naman gagatong si Paye? Walang pakundangan. Napapirma sa akin ng mga papeles sa sa Fab. Nang tumatai ako. Ganon siya, Day. Ganon siya. Sobrang busy mo pati pag tayo, mami, yun na lang ninanakaw namin oras mo. Oo nga eh. Kasi maasikaso po ito agad eh. Recovering si Papa Odi ngayon at kahit na takot siya magpa-ospital, pinilit ko talaga siya makapagpa-ospital para magamot na siya kasi malala na siyang tignan. Kaya pinasamahan ko na lang siya kay Lakiana, yun. Hay nako, wala naman akong choice kundi samahan yung tito ng jowa ko kahit uwing-uwi na ako. Meron kasing nangyari na nag-meeting kami. Tapos sabi ni Tonyang, babayaran daw niya ako ng 40K per month. So para mo naman akong ginawang katulong, di ba? Hindi ko alam kung anong meron nun. Pero sabi ko kay Mikay na, tara ba ka, kain ka, sama mo kami dito sa baba. As in, sumisigaw talaga ako. Tapos, hindi naman siya bumaba. Tapos nung bumaba siya, nilalambing ko siya, ganyan. Sabi ko, hindi mo ako bineso. Sabi niya, bineso na kita eh. Basta, iba siya magsalita. Kilala ko naman siya kung paano siya, so alam kong may hindi to sinasabi. Hindi siya okay. Baga, nakasimangot eh. Tapos, bigla na lang daw siyang aalis. Tapos umalis. Okay po. Si Jowa, sa mga ganyan, dati, haharapin niya pa yan. May kipagbungangaan siya, ganun. Dami niya sasabihin. Pero ngayon, wala. Nagpa-icon clinic na lang siya. Pa-facial, pa-red light, kalmado, walang pake. Si Mami, sobrang kulit. Sabi niya, ayaw na naman niya ng stress. Pero, kakatanggal lang ng extension, nagpakabit ulit.
Ilang araw na yung tawag ng tawag si Mami Oni kay ate kasi nga, puro sila bantay kay Happy. Hindi man lang dumalaw ang kahit sino sa kanila, si Dodong suka na ng suka. Si Mami Oni nag-aalaga. Tinawagan ko na si Papi nung time na yon kasi sinabi ko sa kanya, nangungulit na nga si Tony kung dadalhin sila Dodong sa ospital. Hindi ako mapakali kasi pagdating talaga sa mga bata, parang ang bilis ko ma-high blood. Lalo na pagpakiramdam ko, hindi ako pinapakinggan. Kumbaga parang mas okay na yung maging OA tayo kaysa in the future magka-problema. Naalala ko kasi si Yabi, 1 linggo pa lang siya sa mundong to. Nakulay blue yung paa niya, yung kamay niya, yung bibig niya. Na-hospital siya at ako nag-alaga sa kanya. Kaya yung taranta ko iba. Sila nagsabi nung nadalhin sa St. Luke's. So, dinala namin. Inabot yung bill ng 300,000. Ako nagbayad. Kaya inisip ko, ano ba, ayaw niyo bang dalhin sa ospital dahil hindi ako magabayad? Dahil di ba nagpa-meeting na ako sa Toro Family na krus nyo, buhat nyo, kayo nagagastos, kayo na bahala, wala na munang Mami Oni para matuto kayo. Kumbaga, kaya ako rin kasi sinat yun, hindi dahil madamot ako, kundi para matuto kayo na hindi mo pwedeng buntis tayo ng buntis, na hindi kaya ng budget, na hindi kayang suportahan yung financial. Yun lang naman. Mahirap ba yun? Ipa-check up nyo lang kasi nga suka na ng suka. Sabi niya, antayin na lang daw na kasi babalik daw niya after 2 days may mga gamot daw. So, ayaw niya ipa-hospital? Oo. Kasi dadalhin daw sa ospital si Dodong after 2 days. Ayaw niya pa rin ipadala ng ospital? Kasi after 2 days daw, nagagamot na si Dodong eh. Sabi niya. Ano naman kung nagagamot? At least ano naman ang mangyari? Baka mag-compulsion to dito, ako ba mali? Dahil ako bantay. Hindi kaya, ati kaka-check lang namin ngayon, 38.6 ulit eh. Hindi kaya ng baby yun, te. 38. Yung temp. Baka mag-convulsion si Dodong. Diba? Eh kung tumaas pa to, bakit ayaw niyo dalhin si Dodong sa ospital? Kausap ko yung doktor niya. Kaya nga, bakit ayaw niyong mabantayan dyan, ma-check ng mga iba pang doktor? Kasi si Dodong namumula na, suka na ng suka. Kanina umokay, ngayon 38.6 papi. 6 months pa lang yan eh. Wala naman ako galing dito eh. Eh sinabi ko na kay Kiana, tanongin sa'yo. Tapos sinabi ni Ate Marie, wag din daw, sabi mo. Kasi nga kausap ko yung doktor niya, nagbigay ng medicine, tapos after 3 weeks, pupunta na kami sa doktor niya. So ganun-ganun na lang. Kasi kami nakakakita kasi ditong nahihirapan siya. Sabi ko sa'yo, pulang-pula yung mata niya na eh. Nangihina na siya eh. Ayan pala, daling pala te. Yun yung pinag-usapan namin kanina ni Hindi naman kasi in-inform sa akin na sobrang lala naman. Sinasabi lang, ito na yung temperature, okay, nag-updating ako sa picture. Ikaw ba, Papi, sa 38.6, hindi ka ba mag-aalala dalhin yan ulit yan sa sa ospital? Kasi hindi kaya ng infant ng ganyan eh. Infant pa lang si Dodong, wala pa nga siyang 1 year eh. Pag may nangyari masama dito, ako lagot. Dahil tinitignan ko. Wala namang problema, dali na. Oo salamat. Ang inan to. Gago. Ayun, dalhin. Tangina. O, dalhin yun na yung bata doon. Sinong di high blood din? Gago, no? Dalhin, ano problema? Pwede ba kung sige uni, Salamat Siyempre, ha, ako naisip hindi niyo dadalhin. sinasabi. Putang Diba? ina. Salamat ha, dadalhin niyo yung anak ko. Naisip niyo yung anak ko. Dalhin. Oo, tapos putang ina, pag may video, magaling siyang nanay. Halatang masama yung loob din na dadalhin eh. Oo nga. Halata eh, tangin eh. Palibasa wala magagastos ng ng bata eh. Sinabi ko sila eh. Ay no, may wala na sila ng bahay. Ako gusto ko na umalis. Wala sila maabutan pagbalik. Mayroon yung ulo ko. Tangina kasi, ano naman kung 38 na yung temperature ng bata, di ba? Kasi part yun ng process dahil kakainom pa lang ng bata ng gamot. So wala pa siyang ilang araw, hindi pa masyadong umi-effect yung gamot nun. And besides, after 3 days naman, pupunta naman kami sa doktor namin para mag-follow up check-up eh. Masyado na talaga silang nangingialam. As in, sobra na. Inaway daw siya ng kasambahay ni Papi. Ano sabi? Kasi si Dodong na nagsuka na, nangihina na si Dodong. Suka niya na talaga. Kasi yung wala na siyang masuka. Ganun na si Dodong. Oo. Tapos sabi ko nung nagsuka, huwag niyo pong idiretso. Kasi pag may pneumonia po si Yabi, pag yan dumiretso sa lungs niya, sabi ko malalagot ako. Kasi sinasabi rin ni ate. Sabi ko, ganun mo po. Ganun mo po ng konti. Tapos sabi niya ba naman, alam ko yung ginagawa ko. Sabi niya, huwag ka alam lang kung ginagawa ko. Sabi ko, ginagano ko lang si Dodong, te. Sigawan niya ako ng ganun. Inaano ko lang kasi pag dumiretso, kakasuka niya lang uni. Pag dumiretso yun sa niya, may pneumonia pa si Dodong. Hindi, kahit kayo naman ang suka, dapat ilabas mo, wag mong pag-ganon. Diretso po kasi pag bumalik yun, mayayari si Dodong. Kawawa naman. Sinigawan ka? Alam ko ginagawa ko. Tingnan nyo, pati girlfriend ko nasisigawan ng mga yaya ng mga anak ni ate. Kung hiwalayan ako dahil dyan, di ako kawawa. Ako yung single. Sino maghahatid sundo sa akin? To the rescue naman ako lagi para sa Dodong. Kalmado lang si Dodong kapag nasa amin. Siguro kasi sanay siya sa scent, namamahay siya. Maraming pwedeng maging dahilan.
Hello, my love. Hello, my baby love. Can I see the baby? Yes, yes. Ay, hello, my love. How are you? Hi, Dodo. Hello, my love. Achoo! 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 Ayun, sinasabi ko sa'yo, te. Paano nga sila matututo kung ang content ko ba't kukunin? Bigay Gaganyan. na nga nila sa akin kustodiya ng bata, paampunan sa akin to. Opo. Oh, mababa na ulit lagnat mo. Opo. Pinunasan mo na? Hindi pa, para napainom nilang gamot. Pero aanuhin ko yung kiligili kasi nito pa. Kasi kailangan maintain. Habang nag-antibiotic kasi si Dodong, syempre mag-i-spike yung ano niyan every 4 hours, 6 hours. Kailangan hindi lang sa gamot yun, kumbaga maintain yung kilikili niya, ventilated, yung temperature. Hindi ko alam yung mga ganyan, te. Kaya nga gusto ko ipa-hospital dahil hindi ko alam yung mga gagawin kong ganyan. May part si Papi doon na sinabi ng doktor, ito yung mga gamot, ganyan. Syempre, sasamahan na ng tender love and care ng nag-aalaga. Syempre, hindi naman din alam ng mga yaya yung gagawin. Kaya nga pinapunta ko hospital para ma-check-check nila mismo ng tender and love and care. Hindi isang yung si Papi, nasa kayapi, yung si Harvey sa kabilang kwarto para may nag-check sa dalawang bata. Maganda daw ang mama. Maganda daw free. Ate, walang sinabi, nawakan lang yung mukha mo. Okay, may sinabi daw siya. Huwag kang ano-ano dyan, mami unit. Palo yan talaga. Sila ang may kasalanan. Ang mga pa-baby girls mong angkan. Sila ang may kasalanan. Ang nanay mo, ang tita babe mo, mga pa-baby girls sila. Pa-bebe, ang mama. Boom, tarata. Ilang araw na akong hindi makatulog kasi hindi ako pinapansin ni Tonyang. Hindi rin siya nagre-reply sa akin. So, ang ginawa ko, pinuntahan ko na lang siya sa bahay nila. Kasi si Tonyang, nung isang araw po chinachat, hindi ka nagre-reply. Kasi sa ano isang araw? Ano sabi mo? Tonyang, saan ka? Tapos kagabi ulit nag-chat ako. Tonyang, galit ka ba sa akin? Tapos hindi ka nagre-reply. Tapos hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog ng maayos. Nagigising ako sa tapos tinitignan ko yung phone ko kung nagre-reply ka na. Di pa rin nagre-reply. Pagkagising ko kanina, bahala na tayo. Punta na ako dito. Kasi hindi ka nga nagre-reply. Kaya tinatanong kung galit ka ba. Kasi nakwento sa akin ni ate. Tapos in-explain ko sa kanya. Sabi ko, hindi, ganito, ganyan. Nakwento sa ni Ate Marie? Konti. Tinanong ko muna siya sa'yo. Sakto lang, tulad ng pagdadagdal mo sa akin. Tinanong ko muna siya. Sabi ko, sinabi mo ba kay Tony kasi tinanong ka niya o sinabi mo kay Tony dahil gumaganti ka? Tinanong ko muna siya. Sinabi ko dahil para hindi siya makaget ng wrong idea. Kasi agad-agad. Sabi niya sa akin. O misinterpret ka kaagad, gano'n. Sinabi ko, pero hindi dahil sa gusto kong gumante or whatever ng kung ano yung sinabi ko sa'yo, sabi mo hanggang kamatayan na hindi lalabas. Hindi yung ginanon natin, te. Eto nga, ginanon ko rin sa kanya yun eh. Ito yung sinabi mo kay ate, ginanon ko sa'yo yun eh. Pero nakatulong, di ba? Parang galit siya sa akin. Hindi ako nagalit sa'yo. Alam ko. Kasi eventually, ang gusto ko kasing mangyari, sa akin manggaling. O, di ba nararamdaman ko pag ginagawa mo, sinasabi mo agad sa kanya yung gusto ko palang sabihin. Tagal mo eh. Kasi nung nakaraan, di ba nasa tayo? Nasa baba ako. After ko magpa-meeting, sobrang tarantang-tarantang dahil nakawala si Papa ko sa rehab. Magpa-meeting tayo, tapos nakatatlong tao siya, May, tara ba ka dito? May, tara kain tayo. Ganun ka na gano'n. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa taas. Tapos alam mo naman kung ano yung inak mo dito eh. And I know na pag gano'n, there's something wrong na hindi mo lang sinasabi. Yun lang. Kaya ako, hindi na lang din ako nagsalita. Din nung time na yun, parang pinento ko to kay ate. Sabi ko, yung emosyon ko, sabog na sabog. Sobrang hindi kinakaya. Nung time na nasa taas ako, tapos nandito kayo sa baba, niyak na ako. Hindi ko nakaya. Tapos nung nagpakalma ako, syempre kailangan magpakalma. Ayoko namang nagkakagulo na, tapos biglang mababatan yan. Ayoko nang ganun. So nung time na yun, sabi ko nga kay ate, the first time ko sinuwi si Tony. Sabi ko sa kanya, sabi niya bakit? Sabi niya wag muna ako muna sa pintuya. Kasi hindi ko nakaya. Sobrang sakit ng dibdib ko. Sabi niya, ano bang nangyari? Kasi sabi ko sa kanya, kasi may sinabi siya sa meeting na alam ko naman yung gusto niya is para maayos. Pero hindi siya okay sa akin. Kasi pag ginawa niya sa akin yun, mag-iiba yung tingin ko sa kanya. Pag ginawa niya sa akin yun, yung ginagawa ko sa kanya, ginagawa ko yun kasi binabayaran niya ako. Hindi na siya out of love. Kasi yung ginagawa ko sa'yo, gusto ko yun eh.
So yung issue mo is yung nag-offer ako na magbibigyan ka ng budget monthly. In exchange, di ba na lagi mo akong tinutulungan? Which is, ginagawa ko naman noon pa. Which is sinabi ko rin sa taas. Actually, si Mikay, kahit hindi bayaran, gagawin niya talaga yan, di ba? Pero nga, actually hindi naman siya dapat big deal. Pero nga dahil sunod-sunod, alam mo naman yung emotions ko lately, di ba? Bigla ka makukulong. Si Kuya Odi nakataka sa rehab. Siya, ate, siniguan ko, bakit? Ate, pag aalis ka, putang ina, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Hindi yung putang ina pa, ano ko, taong bahay mo ko dito? Hindi ako nag-aalala. Pangin, nagising ako madaling araw, wala siya sa bahay. Ginawa ko, chinik ko pa yung iPad niya, tingnan ko yung Find My iPhone. Sorry! Mag-update ako sa'yo. Sorry. Kasi syempre, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi ka nagme-message, hindi ka nag-chat. Sabi mo sa akin, uuwi ka, hindi ka umuwi. Tapos, yung emosyon ko talaga, sabog-sabog siya. Tapos, biglang sabihin sa akin na gano'n ito niya. Na parang, pakaramdam ko, magiging boss ko siya. Ayoko ng gano'n, te. Sabi ko, hindi ko kailangan yung pera, te. Kasi meron naman, hindi man sobrang dami. Kaya ko naman. Hindi ko man ma-reach yung expectation mo sa akin before na dapat ganito ako, dapat ganyan ako. Hindi ko man nagawa yan. Pero kaya ko naman pumera na hindi galing sa pera mo kasi ayoko ng gano'n. Kasi yung ginagawa ko sa'yo, mas mahal kita. Yun na lang yung bawi ko sa'yo, diba? Kaya nung sinabi mo sa akin yun, bakit naano ko na, ayoko nga nun, te. Ayoko. Drama after drama. Hindi ko alam kung paano kayo nakaya ni Mami. So yun yung nag-i-issue mo nun, parang dahil sa sunod-sunod, inobit ko sa'yo na gano'n, kaya parang pakiramdam sasabog ka. Okay. Ako naman, ang nasa isip ko kasi noon, magkukonto. Bago pa lang talaga nang mangyari kay Odin Tarantahan, gusto ko na talaga i-offer yun sa'yo. Alam ko naman, Mikay, hanggang sa huling hininga mo, parang yung ginagawa ko sa'yo. Gusto mo patunayan kung gaano mo ako kamahal. Ako kasi, gusto ko lang gumraduate doon. Kasi kung patunay lang, patunay mo na. And of course, kailangan natin kumain. Kailangan natin pumunta sa realidad. Kailangan mong bumuli ng pangkulot tulad ngayon. Kailangan mo ng panggastos ng ganito. Kasi kapag kasama na ulit kita, hindi na katulad ng buhay mo kay Ate Marie na marami kang oras para gumawa ng sarili mong pera. Maaapektuhan kita. Imbis na ilang asikaso mo to, ako na ang aasikasuin mo once nakasama mo ako sa bahay. At halos 24/7 yan. Kaya ako ang nasa isip ko is kailangan may income ka sa ginagawa natin. Kasi hindi na tayo high school. At meron na tayong budget. Lumalawak na tayo dahil tulong mo din. Kung naisip ko na magkaroon ka ng budget para sa ginagawa, kasi ginagawa mo na sa akin, hindi na lang basta simple lang. Work na talaga siya in effort. Ganun ko siya tignan. Hindi kita gustong boss mo ako, eto yan, magiging ganun ang system. Pero, ang point ko, hindi para sa Sunday kita, may power tripping ako, no. Kasi kailangan mo ng budget. At gusto ko matuto ka mag-handle ng budget mo. Ayoko nang maging libre yung bawat galaw dito. Sinisimulan ko kila Papi, umalis kayo, mag-budget kayo. Si Mikay nasa akin, kumikilos. I don't even know. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Nang Tonyang ganito, I respect the decision. Nang ginawa mo, umalis ka kasi ayaw mong umiyak, ayaw mong sumabog, ayaw mong i-open ng mataas ang emosyon mo. Thank you dun sa part na ganun. Kasi alam mo, ayaw mo masira tayo. Pero huwag mo iisipin na parang ginawa ko yun para matapakan ko yung pagkatao mo. Ginagawa ko yun kasi I care. Kasi ayoko ding maramdaman na iba dito. Bakit pag si Mikay sagot ni Tantang sa kondo? Unfair. Kaya gumagawa ako ng way. Nag-iisip ako ng kakainin ko oras mo at ang oras hindi mababawi yan. Kailangan mayroon tayong tulungan pabalik. Hindi gamitan tulungan. Yun ang nasa isip ko, may budget ka sa bagay na to dahil pag kinain ko na yung oras mo, yung mga ibang nagagawa mo, yung mental health mo sa mga trabaho natin, iba. Kailangan may budget ka for this, for that, for ganito. Para hindi ako basta, ba't kaya itsura ba? Kasi damit mo, hindi ako aarte ng ganun. May budget ka for that. Dahil mga pupuntahan tayo event na kailangan mong bilhin damit sa ganito. Ganun ako mag-isip ni kay malawak. Pero, tulad ng pagtataka mo, ba't hindi kita nare-replyan, ba't hindi kita mini-message? Kasi, iba na ako ngayon. Kung dati, nagalit ako sa'yo o nagtampo ako sa'yo kasi nag-attitude ka ng ganyan, ang ginagawa ko, too much effort, too much, inaatake din kita kasi ginyan mo ako, kaganyan din kita. Parang sa ibang nangyayari lang din dito, hindi mo na ako masasaktan ulit ng gano'n. Hindi mo na ako masistress ng gano'n, babe. Kaya kung bigla mo akong, hindi, ganito, ganyan, ganito naman talaga ako na-headset ako. Hindi ka na kasi makuton, pero pinapoker face mo ako. Okay lang, kasi I understand, you have your own emotions. Meron din ako. Ang gagawin ko lang sa'yo, hindi lang kita papansinin. Pag nag-message ka, hindi ka tara-replyan. Kasi sa harap ko, nag-walkout ka, edi sa harap ko, lambingin mo lang din ako. Ganun na lang ako. Kasi pag sinalitaan pa kita ng tang-inang to, gumaganto, masaktan din kita babalik. Ang pangit, diba? Ang gagawin ko na lang sa'yo,
Ang consequence na lang bibigay sa'yo, mapapabawasan yung bonding natin. Yung happy moments. Which is hindi natin gusto yun. Kasi kahit ako, happy ako, pero chichikahan tayo, kinukutukutuhan mo ako, o nag-uusap tayo sa mga walang kwentang bagay. Ganun na lang. Ano na lang ako, ayoko na lang masyadong mahigpit, ayoko na lang masyadong sumisigaw sa inyo, kasi hindi rin sa ako makakatulong pag ginawa ko sa'yo. Imagine that, bumaba ako, sinigawan ka. Di ba napalala ko yung sitwasyon? Kaysa ang gawin ko, kaya mo yan, Mikael. May ano ka, may sarili kang oras, o sige, may sarili din akong oras. Pag ready ka na, feeling ko, lalapit ka na sa akin. Which is nangyari kanina, nilapitan mo rin ako, diba? Ganun lang, kasi alam ko, kalmado ka na. Kung hindi ka magbabago, ayaw mag-open sa akin ng ma-emotion ka, pride mo pa din yun. Kasi, nagtataka ako, minsan kaya ate, kahit mataas emotion mo, kaya mo i-open. Pero na-understand ko na she's your person and hindi din ako yun. So kung hanggat may pride na, hindi ko to may open kay Tonya kasi baka ganito, baka ganyan. Ikaw yun. Ako na lang magbabago. Ng style ko o ng kung paano ako. Hindi na lang ako umamansin. Kakalma na lang ako. Then pag okay na ako, edi kausapin mo ko. Ikaw naman ang ayaw kumausap. Ako naman naglalambing sa iyo. Diba ako naglalambing sa iyo nung tipid mo naman sa sa ganyan. Naramdam mo yung lambing ko noon. Alam mo yan. Ay, okay, si Mick, siya okay. Eh hindi na lang din nakatapapansin ng ilang araw. Kahit nandiyan ka, ginagawa ko yung buhay ko na umaandar, na parang andyan ka pa din. Kahit wala ka. Gets mo? Kasi dati, yung ginagawa ko, kahit kasi parang okay na pag-ulis tayo. Ipili-pilit ko. Andyan. Ipili-pilit ko siya. Dumating ako sa bahay kahit pakiramdam ko, sobrang sama talaga ng loob ko nun. Nagplastikan na lang kami. Nag-sorry na lang din ako, pero kailangan makipagplastikan kasi wala eh. Gusto ko na rin talaga umalis. Alis na talaga ako, kaya alis na ako nun eh. Hindi talaga ako yung pakiramdam ko. And sobrang sama talaga ng loob ko. Sorry, kanina natataranta na ako, hindi ako answer ganit sa'yo or natataranta lang talaga ako kasi si Happy din wala pa ako masyadong tulog. Kaya kami nagaling sa sagot ko, pero wala, sorry. Nakilang code blue kayo sa gilid, nagigising kami. Na-anxiety ako doon. Tanong mo kayo kami pinatawagan. Apat na beses ng code blue yung kapitbahay, yung kabila. May kapitbahay kayo doon, Happy? Hindi, kabila. Kasi nagkakalabugan na sila doon. Kahapon kasi nakikita ko na si Dodong. Tumatawag na ako, di ba? Nagtanong ako sa'yo, i-admit ba? Kasi wala akong alam eh. Di ba? O, pangalawa, nagtanong ulit ako, sabi hindi naman, nakausap na kita. Kanina umaga, nag-check ulit ako. Tapos pagka-check ko, umokay siya. Pero maya-maya nilalagnat ulit. Lahat kami nagpapausok araw-araw. Ngayon sabi ko lang naman, bakit pag sipi, madaling kahit yung dati, may nakita lang kayo. Pulang-pula na si Dodong, sinigawan na ni ate si Kiana. Hindi ko na nga pinagsabihin, ikaw na lang magsabi ng sayaya mo kasi sinigawan niya si Kiana. Ano pa ako? Pinano niya kanina kasi si Dodong, ganito niya pinapasuka. Pinapaganon. Ako yung sa video call. Ako ang sumigaw sa call na, sabihin mo Kiana, huwag ihaya. Hindi ihaya nga. Kasi nga pupunta nga sa lungs. So tataranta na yung yaya. Hindi ko din alam gagawin ko. Wala din si Ate Marie. Ang point ko kasi, kung ganyan, isugod na natin para lang meron tayong peace of mind. Kasi yung sagot mo sa akin na, after 3 days naman, dadali sa ospital eh. Convulsion, ako adult dito, papi. Hindi ako. At saka ako may hawak kay Yabi nung nagbubulo yung kamay at pa eh. Kaya sabi ko, wag na kayong manghinayang sa pera o ano man, isugod na sa ospital. Kasi hindi siya na-test sa visual, virtual check-up lang eh. Diba? Kaya dalhin na. Sabi ko, mayaya naman eh. Kaya naman maganunan eh. Ilang naman ako, papi. Hindi din pasensya na din kung tumaas kanina yung boses ko. Kung ang dami ko nang sinabi. Sa trabaho, tapos Doon pa, nag-cancel pa ako, diba? Kasi nga, hindi ko naman susumbat yung cancel ko. Okay lang din naman. Kaso nga lang, syempre, ang fragile ni Dodong, alam mo yan. Syempre, bumabalik sa utak ko yung mga sinasabi mong mas love mo si P kaysa sa kanya. Kaya parang ako na, ba't pag si P ang alaga niya, pag si Dodong hindi? Hindi mo lang umuwi si Harvey dito kahit isang oras tignan si Dodong. Ako. Kaya inisip ko na lang din, may lagnat din eh. Gusto ko kasi ni ate pa rin nakunin si Dodong. Sabi ko ate, nagpa-practice nga tayo na matuto nga sila ng sila. Dalawa naman sila doon. Kaya nga na si Pay, inano ko, bakit ka mag-rest day? May 2 weeks kang absent, tapos mag-rest day ka agad para doon. Matututo yan si Papi, si Harvey. Ang gusto ko, matuto kayo na magsabi talaga pag kailangan nyo. Kami. Hindi yung umaepal kami na kami nagkukusa.
Di ba? Kaya sabi ko, para matuto ate, sunduin si Dodong, ganito, ganyan. O, ngayon, may iniiyak siya dito, may buhay ka din. Ipapasundo ko kay Harvey si Dodong. Yun yung inaano ko. Kasi di ba kailangan simulan natin yun? Inaano si ate na siya nag-offer kanina, kaya parang sabi ko, Kasi, sige, hindi ko talaga ino-option na. ako naman ang nag-offer nun. Kasi nga, iniintindi ko, komplikado na naman yung sitwasyon niya ngayon. Kaya, ang gusto ko, focus siya doon. Hindi ko rin Yun naman yun ino-obliga. din ang Kaya nga sinasabi. yung message ko rin sa'yo, salamat din ako sa'yo sa sa Oo. pag-alalay. Kasi ayoko rin talaga iasa as much as possible na may dalawa na kaming helpers, kami pang dalawa, maasikaso namin dalawa. Hindi lang din talaga namin naisip agad yung on-call namin yaya kanina. Di sana pala umaga pa lang nandito na ako. Nakita mo naman sa video ko ni Chura ni Dodong, di ba? Ikaw ba ang tataranta ako? Ako may hawak niya, na-blue na yung kamay at paa. Tapos anong kulay na yun dito, di ba? Nagbo-blue na din, papi. Kaya nga inagawa ko na yung on-call, dapat sa isang araw pa yun or bukas. Ginayon ko na kasi nga gusto ko na matutukan nito, maturuan ko din yung dalawa. Kasi bago lang din, di ba? Hindi ko pa natuturuan. Oo. Problema ko din yun. Ano ko din yung pagkukulang ko din yun. Kaya nag-on-call na ako para siya happy pagaling naman na may nurses kung ano man mangyari nasa hospital. Okay. Ito kasi wala lang din. Pasensya na din. Hindi, okay lang naman. Responsibilidad din namin yung mga bata. Kaya nga kami natataranta. Kaya nagsungit na ako sa'yo. Kasi kahapon nung isang araw pa ako tatanong, dadalhin din ba to? Papacheck din ba natin sa dengue? Kaya parang kung ano na pumapasok talaga sa utak ko na, siyempre mga usapan tayo na mas labusi, pigay sa'yo, Dodo. Kaya parang na ba hindi nyo ba, dahil ba hindi nyo ganun kalab, ganito ba ganyan? Hindi ko maasahan si Ate Marie ngayon. On my watch chat, ayoko masisi mo ako pag biglang tulog ako o umalis ako, nag-convulsion. Si Kiana may ginagawa pa kay Pai, busy, may pasok minsan. Sinong kay Dodong pag umalis ako? Diba? Yung, alam mo na emergency tatakbo. Paano? 'Di ba? Yun lang naman ako, papi. Kaya ano lang din, pasensya na din kung ganun din yung tono ko kasi dali na. Kaya ganun ka. Thank you Kaya ganun ako magsalita. Okay naman na. Mukhang sincere naman yung sorry ni papi. Ganun naman kami pag nagkatampuhan, sorry agad, ganun. I love you. Maisipin na ganito yung gusto mo. Nag-iisip lang ako ng makarealidad. Napaka-ungrateful bitch mo, ina. Totoo, iniisip mo na yung, ganun pa iniisip mo sa akin at tingin ko sa'yo. Hindi, sinabi ko kay ate, alam ko naman maganda yung intention niya, pero ganun ko siya tinignan. Kakakulot mo ng hair yan. I love you. Nabasa ko yung journal ni Odi, hindi ko talaga napigilan. Ang daming pahina nun. Alam ko na hindi siya mahilig magsulat, pero nung nabasa ko lahat yun, ang haba, talagang naantig yung puso ko noong time na yun. So, nandiyan sa manual na nakalagay dyan. Ang mga nakalagay dyan yung siya si Happy. Hindi daw niya na yung pamilya daw pala niya nilalagay siya sa tama. Naramdaman ko yung sobrang lungkot and nilagay niya lahat ng mga namimiss niya na sana pinagluluto niya na lang daw tayo. Sana din daw siya nag-focus and Tama yung sinabi niya sa atin. Basahin niyo yung journal ko kung meron ako sa manulo. Di ba po, palagi silang umiiyak? Kinausap ko talaga si ate tungkol dyan. Sabi ko sa kanya, kung ako sa'yo, ganito yung gagawin ko. Kasi kalokohan Magkakatrabaho si Odi ang sahod 15,000. Kasi para magkaroon ng routine. Hindi siya pwedeng basta bumalik sa social media dahil hindi pa talaga siya okay. Tapos kukuha na niya ng bahay, ang renta doon 25,000. So saang lupalop niya kukunin yung 10,000, abunado pa siya. Bahay mo 25, sahod mo 15K, hindi ka ba kakain, hindi ka ba maliligo, tubig, kuryente, wifi. Sabi ko sa kanya, ate, alam mo, ang dami mo ding utang, hindi ka pa ayos. Siyempre, buhat mo din si Odi. Kayo man o break man kayo, be there. Kumbaga, hindi niya ma-feel ang family kung wala talaga ang family sa kanya. Yung ginawa kasi ni Odi, suicidal na yun Ang dami niyang naisip, ang dami namin nalaman sa rehab na pinlano niyang gawin. Dahil sa sobrang stress siya at natatrauma siya. Gusto niyang maglaslas. Pero sabi kasi sa kanya doon, kapag lalaslas kasi tatahiin lang yan. Gusto niya matakasan Hanggang sa, yun na nga, nabataan niyo, tumalon siya ng 3rd floor. And suicidal yun. Hindi mo na alam kung anong kababagsakan mo, hindi mo alam kung buhay kapag bagsak mo. Kaya sabi ko, ate, si Odi, every time na nakikita namin siya, kapatawanin namin siya, oo, sandali. Pero yung totoo, nung pag walang camera, as in tulala na lang talaga siyang ganyan.
Para siyang lantang gulay talaga na iba to eh, hindi ito yung Odi na kilala namin. Kaya sabi ko, ate, be there. Ba't hindi na muna sa bahay mo? Diba? Toro family naman tayo. Kahit mag-ex kayo, huwag nyo na munang pag-usapan, ay, amo na mag-heal yung tao kasi family natin siya. Huwag mo na muna ilagay sa isang lugar na wala din siyang kasama. Dahil ang family ni Odi ay kami. Wala siyang makakasama dito kahit mag-rent siya ng sarili niyang place. May pera man si Odi o wala, ilalagay mo ba siya sa isang lugar na mas madede-depression, nasa labas na nga siya pero mag-isa siya. Kaya sabi ko, te, dito na muna si Odi sa'yo. Tulungan mo muna siyang mag-heal. Ngayon kita tayo pinakakailangan. Pero nga po, katulad ng sinasabi ni Mami, malaki po yung family namin. Kaya pinuntahan po namin si Papa Odi kasi kailangan niya po kami. Holy shit. Tignan mo na, Papa Odi. Ate, yung ko sana kinikilig kang bigla, putang ina. Ay, mag-ex, pero magkasama sa isang bahay. Sarin natin yan. Pintay na may suta na pilay. Ang prinsesa. Saya lang ako. At least nakangiti ka na. Hindi ka na umiiyak. Kinikilig ka tayo niya. Kinikilig ka tayo niya. Paniiyak mo naman akong bigla. Si Tony umiiyak. Ba't ikaw yung nakaka-action song? Umiiyak din si Kiana din umiiyak. Umiiyak din si Kiana. Ano yan? Ano ba yung kanta na yan? Tangin ng kanta ko. Alam mo, pinay ko, diba? Sumiiyak pa siya. Pinay ko lang. Kaya mo lang. Sumiiyak pa rin siya. Tinapos namin ito 6 minutes ang putang inang kanta ko. Tagal nga niya kanta. So dahil, di ba gusto mo din yan kaya yan, magaling yung parang tuwang mo. Wala kayo naman ang kakasasayawin. Let's go! Galing niya, anak. Ayun! Na ikaw ay mawawala! Pagmamahal! Sarap ako niya. You're my sugar pop, ang kid. You're my sweetie pie. I'm so deep. Sa ano mo sa second floor? Kahit saan, malapit siya. Ba't mo siya tinatanong live with your ex? Magsama sila? Alam mo tayo matindi dyan. Di ba, nagkahiwalay kayo ni Papa Odi. Yari, alis ka ng bahay, tapos papasok siya, tapos nagtama yung dulo ng daliri niyo. Siyempre, pagpalabas ka na. Gagano tumamak, titingay ko yun. Sabi ni Odi, alis ka na. Yung makailangan ng kasama. Tapos habang paalis ka pala yung sinagalan si Odi. Tapos makikita mo siya sa rear mirror, babalik ka. Mababa mo yung bintana, sabi ko sa kanya, bakit sasama ka ba? Pero may isang nakaka-bad trip na magtatama sila. Ganyan din, parang ganyan. Parang siya tama yung feeling nila. Tangina nga, nag-iwalay tayo! Wala yan, nag-iwalay tayo! Tangina kasing pangit ng trip niya. Hindi, tsaka natake dati, Marie. Pagbaba niya ba, natake niya ganito. Yan, talaga. Mama siya. Medyo magulo pa yung buhok. Tapos Tapos naman sige ako dito, dadaan siya. Morning yun. Tapos tatayo si Kiyosi niya. Sumapagluto ako nito. Sige. Isa naman mag-ubad ng t-shirt sa kanyang braso. Papagod talaga magluto ng siligan. Ay, saan kayo? Tapos pag-aaral si Kiyosi sa kanya, si Ate Marie titingin sa malalim. Para magluluto ulit. Kakatok si Ate Marie, ay kakatok si Kiyosi. Sasunod mo kasi Ate Marie si Kiyosi. Maginaw ngayon. May kumod ka ba dyan? May kumod ka ba dyan? Kasi medyo, tingin mo utong ko nakatayo. Kasi Ate Marie gano'n lang.
tayo ulit. Mas komportable ka dito. Nakaka-touch po kasi po, sinet aside po ng Toro family yung mga tampuhan. Support talaga pag kailangan po ang bawat isa. Pero feel ko po may feelings pa po si Mama Mari kay Papa Odi. Kasi nililinis siya din po pati yung sugat po ni Papa Odi eh. Ang gagawin ko, te? Pumasok ako dito para mali kung paskip ako. Hawakan mo itong rankings, ikaw makukulos. Dahan-dahan mo lang, ha? Aray ko. Agaw ako sinada. Aray ko. Lalagyan ko muna ng betadine. Tapos buhusan mo ng konti dito banda. Huwag natamaan yung sugat. Pati sila Wamos, Antoinette, na laging nanonood ng reality show namin, napatawag na sila kasi gusto nila rin magbigay ng saya dahil nag-aalala rin sila kay Odi. Ayun, nakausap nila si Odi para pasayahin siya. Ano sabi ni Wamos? Ang solusyon daw yung lubid pag mataas ang problema. Joke lang. Para hindi ganong masakit, yung daliri niyo, saksak niyo doon sa ground. Yan daw, isaksak daw natin sa sa extension yung kamay para walang iya. Para yung manhid ng buong katawan natin, maramdaman na natin na yung buhay pala natin, at saka yung problema natin, kailangan talaga natin solusyonan yun. Kasi kayo, baka mamaya kasi kayo, yung problema nyo, pinoproblema nyo pa. Baka may problema yan. Oo nga naman. Dahil kami kasi nanood kami kanina. Lagi naman namin nanonood tuwing Sabado eh. Gusto ko na nga i-block eh. Kanina, nanonood lang kami, nai-stress din kami sa iyo. Wala ka ng problema, tapos dadagdagan nyo ako. Naapektuhan si Wamos eh. Sabihin mo sa kanya, kaya hindi tayo kaya hindi ako nakapunta rin kay Meteor. Oo, kaya hindi ako nakasama doon, tsaka si Marie. Ayos lang, naiintindihan naman namin yun. Kaya nga next time, pag in-invite nyo kami, di rin kami pupunta. Hindi, nag-aana lang talaga kami. Hindi naman ako tatawag eh. Siyempre, basta yung mga ganitong klase ng bagay, parang part na kayo ng family namin, gano'n. Salamat. Salamat. Kamusta? Okay naman, ito, pilay. Bakit ano nangyari? Tumalon ako ng 3rd floor para makatakas sa rehab. Wala yan naman. Bakit third floor lang? Di pa pilit po. Wala kang 5th floor, hanggang 3rd floor lang sila eh. Kung may 4th tsaka 5th, patalon ako dun eh. Pinapasaya ko lang kayo para yung problema nyo mabawas-bawasan. Oo naman, salamat. Pagdating sa mga problema, ganyan gusto kong dagdagan pa. Putang ina, pinanonood yun na. Tapusin mo na yung panonood. Sige. Tatapusin namin to kasi nakikita ko yung pag-iyak mo rito, pangit. Sige. Putang ina, sige, bye-bye. Animal. Yeah, bye-bye. Love you, mahal. Bye-bye, love you all. Bye-bye, sige, bye-bye. Si Tunyang naman kasi, pag tinopak talaga na mag-check ng bahay na lilipatan namin, kahit anong oras gusto niyang pumunta. Tapos nawawala yung susi ng sarili niyang bahay. So kailangan namin akyatin. Sa rin, para makapasok tayo dyan, kailangan ko hawakan yung puwet mo. Kailangan mo siya itulak, kaya na pa siya nalalaglag eh. Babae magkaibigan, hindi naman tayo. Di ba? Tangina ni Mikay. Sudutin mo na rin yung puwet. Ay, Hindi ko kaya, Pag ito ba? Hindi ko Tangina, mukha tayong akyat bahay gang dito. Sa sarili nating bahay. May baka na-enjoy mo lang yung pagtulak namin sa puwet mo, kaya gusto mo ulit-ulitin. May? Ikaw sumagot niyan. Ako nag-enjoy ako. Sure ako. Pag tinutulak namin. Ikaw sumagot niya, nag-enjoy ako. Malay ko sa'yo. Kasi gusto mo ulit-ulitin eh. Ando ko na sa taas kanina eh. Gusto mo ito? Ayoko. Wait lang. Ikaw naman tumulak sa puwet niya. Ay na, kasi nagkisenta ba ako, no? Dali na, Mick. Itulak mo lang din siya. Sige. Sige, tulak mo. Hindi ko talaga kaya, Ang labo. Doon pa lang eh. Hindi na ako makahinga. Akitin mo na kaya dyan. Try mo lang. Kaya ba o hindi? Hindi ako kasya dito eh. Hindi ka kasya? Yun yung problema ko eh. Hindi talaga ako. Sinisilip ko pa lang to, hindi eh. Ako kaya?
Buti. Balakang at pet mo pa lang. Hindi ka nalilusot dito. Malay mo lang. Kaya mga siyang tuntungan. Tapakan mo yung likod niya or something. Asin pa naman ang paa ko, Mick, dahil sa chinelas. Luksong baka. Luksong Pa yung damit ko, butang. Luksong baka. Tibayan mo. Tibayan mo. Hindi, wala akong tatapakan. Masikip pala. Boss ko na lang ito tignan. Late na rin tayo kay Doc Yapi ngayon. Boss mo lang tignan. Kailangan ko talagang tignan to Ikaw makyat. O ako nga, tatry ko dali, tatry ko lang. Dito yun. Oo. Tapos. Ayan, ganyan. Tapos. Diyan, sa gitna. Yan. 1, 2, 3. Nangihina ako. Sabi ko, daliwa, 1, 2, 3. Oh! Ay. Wala nandun ka ni. Natawa ako bigla. Kaya ko pero natatawa ako na. Naramdaman ko kasi yung init ng, ano gano'n? Paghinga ng ilong ni Jowa sa puwet ko. Kaya tawang-tawa ako, nanghihina tuloy ako lalo. Alam mo yun? Wala, Diyos ko, wala. Ay, na pa tayo nandito. Mukha na tayo akit bahay gang. Iuwi na lang natin today. Tinupuan mo na yung mukha ko. Ay, doon ako natatawa. Hindi ko kaya natatawa ako. Hindi tayo. Hindi na nga lang tayo. Pwede rin kasi bukas i-video ko kung ano nangyayari. Nakakapik pa yung ugali mo. Ang sabi din sa ospital, nag-blue na din yung paa ni Yabi. At sobrang dehydrated na siya at tama din si Tony. Na dali na namin sa ospital. Kasi nga, kailangan dagdagan ng gamot. Iba pa din talaga pag hindi lang yung video call yung ginagawa sa doktor. Kundi kaharap talaga para natitest din. Dong! Kaya ending, ayan, si Tonyang ulit at si Mama Marie ang nag-aalaga. Pero kita ko sa mata ni Papi na masama talaga yung loob niya. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Pero film na yun. Film na yun. Oh. Mama? 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 Dan. Mama. 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 Ay, dodong ko yan. Love ko yan, dodong na yan. Very good yan, dodong na yan. Inaantok ang dodong na yan. Huwag kang gagalaw, Mami Oni. Isumo yung mukha. Wala na. Dahil sa tali, makaganon yung mukha. I love you, Dong. Magpakasasa ka sa nebulizer, ha? Opo. Dan. Ayan, saktong-sakto na sa mukha niya. Close talaga sa family namin si Doc Yapi. At syempre, napag-usapan na din naman namin na gagawan ako ng ilong sa The Icon Clinic. Ay nako, abangan niyo yan. Kahit saan mo talaga dalhin si Vince, makulit talaga yan. Okay na? Doc, last chance. Walang mukha natin nga. Ako na Doc Liver ba? Ako naman concerned lang. Alalayan na. Inalalayan pa mas. Okay na, Doc? Okay na yung payment? Sayang. Sayang, no? Hindi pa pakuha ko ulit.
Oo! Hindi, ato na eh. Umalis na eh. Pumirma ka na to. Pumirma, sayang. Sa Japan na lang. Hindi kami, wala kami plano ng Japan. Ano lang daw, Japan, hindi ko nga gusto puntaan eh. Okay na, mukha ka naman ang kapod, di ba? Kung sagot mo to, Sabi mo na siya ng Japan. Alam mo ba siya mag-Japanese? Marunong si Vince! Kaya excited kami, fluent siya mag-Japanese. yung side kasi namin, hapon. So marunong ako mag-Japan. Seryoso ba yan? Yes, kaya niya, kaya niya. Isa yan sa mga... Hindi ko prank to eh. Hindi na talaga prank to. Ako seryoso. Kaya seryoso. Marunong ako. Minsan nga pag may nag-uusap na ako, nagbabati na ako. Ako rin alak na. Ako rin lagay na. Ako rin chocolate na. Ito na parts na. Siesta. Ikaw na magbayad na. Marunong din ako. Ikaw na magbayad na. Ako na wala pera. Ay, may inaabot. Wala, lumabas na yung resibo eh. Wala na. Nakikisama lang ako. Kasi syempre, doktor namin yon ng Icon Clinic, si Doc Yapi. Besides that, may plano kami na after ko mga nakis, yun nga, magpapa-BBL ako. So, kailangan ko makisama. Kailangan ko makitawa. Pero totoo lang na sakal na talaga ako. Lalo na sa pangingialam nila sa buhay ko. Parang sobra-sobra na. Feeling ko ito na talaga yung breaking point ko sa lahat ng pagtitiis, lahat ng, alam mo yon, pagpapalipas. Napuno talaga ako. As in, lalo ngayon sa mga anak ko. And alam naman nila na may sarili na akong pamilya at gusto ko talagang panindigan yung buhay na, okay, may sarili akong pamilya. Ay, aba, magaling na nga. Sige na. Ayaw, higa na properly. Higa. Ay, abo, sleep na siya. Na, ayun, no. Tumatayo ka na mag-isa, Pia. Opo, I love you. You kiss mom. Ay, abo, you hug mom. Sa wakas, nagkukulit na ulit si Happy. Ang dami niya na ulit sinasabi. Magaling na talaga siya. And sa wakas, makakalabas na kami ng ospital. They will remove na that. We will go home na. You want to stay here? Oh, you see? Does it hurt? Yeah. Oh, really? This one, two. Wala na po. Oh, hap, done dyan. Oh, I'm done. Pakita mo yung hands mo. Pakita mo yung hands mo. Pakita mo yung hands mo. Wala na. Oh, Mami, hold it lang. Ilalabas na namin si Happy sa ospital. Sa awa ng Diyos, okay na. Nagulat lang kami kasi ang sungit niya sa mga nurse. Say bye to them. Go away. Go away. Go away. Go away. Go away. Say bye-bye na, ha? Bye-bye ka na. I will not come back. I will not come back. Thank you po. Thank you po. I tell them to go away. I don't like to so ouchy. Thank you for checking me down. Sa wakas, nakita na rin si Papa Odi at si Happy. Who's that? Who's that? Who's that? Go. You go na. You go. Come on. Ayun na. Hi, P. You wag. Oh my God. We're back. We're back. Let me see. Can I see? I see my Papa Odi. He come back for me. They're checking you? Yes. Ang bang mo naman. Did you take a shower? Yes. Can I smell the kilikili? Mommy cat. Can I smell the kilikili? What happened to your kilikili? I think that Oh, you smell good. Can you smell my kilikili? Good? Mama. Anak, nangayayat ka. Ano nangyari sa'yo? You bring Happy back daw. And Say hi to Daddy and everyone. Hi, Daddy. Hi, everyone. Hi, Mommy cat. Tara, Migay, alis tayo. Promise, sa kabilang bahay lang tayo pupunta. Promise. Morning! Gising ko ng tangin ng karan. Tara, tayo sa kabilang bahay.
Gising ko na. Gising ko na. Hindi ka ba tututbrush? Toothbrush na ako. Saan kayo pupuntuin na? Nakasapatos kayo, akit na kayo sa gilid. Maangas lang, Gen Z lang. Nag-TikTok. Lahat kayo nag-TikTok, lahat kayo nakasapatos. Nakugising ko lang. Ay mo nun. Okay, kakagising mo lang. Diretso ka ng green belt. Lahat kayo nag-TikTok, lahat kayo nakasapatos. Okay, kakagising mo lang. Diretso ka ng green belt. Nakasinelas ka lang. Nakasinelas ka lang Hindi ba? pa ako nagsunog ulit. Ang nagawa ko lang nag-toothbrush. Oo, Namik, tanda mo maganda ka kahit wala kang ayos. Kahit wala kang ligo, maganda ka. Ngayon mo na sinabi yung tangina. Kung iba-ibang araw yung tangina. Ang oras ka nagising. Bili ka na ng kulay na gusto mo. Oo, seryoso ako. Hindi po tayo mag-share. Ha? Hindi po mag-share. Mag-share? Ikaw, gusto mo share na lang. Anak, huwag ka na magpakano. Mili ka na ng kulay na gusto mo. Kaya sarap mo. Mili ka na ng gusto mo. Sige na. Yung kulay na gusto mo, sige na. Kaya talaga tayo punta dito. Actually, kaya talaga anak, dahil sa'yo, kasi bibilang ka namin ng size. Oo, kahit mag-aaway tayo. Hindi tayo mag-aaway, anak, pinagagalitan kita. What will you say? Thank you po. Parang malambot ka. Patingin niya ako. Bakit? Ganito na lang, huwag tayo bumili. Kasi parang sad siya eh. Sige na. Huwag mo nang gagawin ulit yun, okay? Kaya kaintindihan tayo. Ano nga, papili ka ba ng dahil mo? Huwag na lang. Ayun na, ayun. Nakapili na. Nakapili na. Nakapili na pala eh. Nakapili ka na pala eh. Ayun, blue, sir ka na sa blue. Sige. Huwag na nga kita ibili. Parang pasaway ka namang bata eh. Ano? Happy ka. Happy ka, no? Parang di siya masaya eh. Kaya nga eh. Parang di ka masaya. Okay, masaya ako. May nagulat lang po ako na nandito tayo. Bilang po, bibila lang tayo. Anak, alam mo sa totoo lang, nakasip talaga to. Parang ngayon, nabilang ka. Nagkaroon lang talaga kayo ng problema ni Mami kanina. Pero ang pinaka-point talaga, ba't tayo mag-green belt ngayon? Bibilang ka niya ng set yan. Kasi parang hindi mo na rin hinihiram yung ano ko. It's a prank, di ka namin ibibili. Joke lang, di naman ako nagaganon. Itong color. So yun yung gusto mo. Ayan, Tyronia, kailangan mo tignan. Ayan, Tyronia. Ayan na yung box mo. Totoo nga. Para pag umaalis ako, nag-ano ako. Eh. Alam ka, masaya kang talaga. Thank you, Oli. Pwede silong. Wala akong Dyson. Meron ka ng Dyson? Sabi ko lang kay dati, nasisisi ako. Nag-usap kasi kami, galing tayo rito. So umuwi kami, mga after 1 week, sinabi niya. Dati nagsisi ako, sana pala nung nakaraan, hindi na ako nag-inarte. Sana umuuna ako nung tinanong niyo ako. Simula, nagsisi ako nung umaalis na po kayo bukas. Sabi ko, kulit mo eh. Hindi ka kakas ng forma mo, Mika. Para ka sa... Pumunta lang sa kapitbahay, Mika. Sabi niyo, pupunta na tayo sa kabilang bahay. Lahat kami nasa pakatos. Chinela. Ano man lang yung pinagsapatos ka man lang doon? Hindi na ka pinaligo eh. Sapatos pa kaya? May Dyson na siya. Buhatin mo to. Buhatin mo na. Dyson pa yan eh. Yay! Hindi na ako manghihiram kay mami ng Dyson. Siya na yung blower. Burger po, Dada.
gagawin mo. Hindi. Ito. Ano na ba? Mommy! Sinuntok ko. Akala ko sinusuntok ko. Kuntuwa kami kayo. Ikaw nga din baka sinuntok mo yung box eh. Pero mo naman yun. Thank you, Self. Ang bait-bait mo, ang galing-galing mo, ang sipag-sipag mo. Oh my God. Only thank you for the iPhone. Thank you guys sa pagsama sa amin. You're welcome. Anong pag mo, Dior? Lipin ko, Dior. Anak ko, yung bill natin. Tignan mo. Pero, diba, isang kainan lang, 16,500 agad. Diba, 16,500. Baka si Daddy na rin. Suka mo nga. Suka mo para 6,000 na lang. Kaya point ni Mami, blessed tayo. Bless tayo. Yung ibang tao, isang buwan lang sa ako ko. Baka nga kulang pa eh, diba? Sapatos na yun sa showgame. Sapatos na to, o maraming ba? Kaya kailangan, dapat thankful talaga tayo, di ba po? Thank God. Palagi po talaga yan, pinapaalala ni Mami kung gaano po kami kaswerte sa buhay. Ay nako, si Jowa kahit saan talaga napakaselosa. Kahit saan kami mapuntang lugar, napakaselosa. Saka daw niya rin gusto yung next time. Bakit? Ay, pwede kasi daw yun. Bango, titigaw mo talaga. Ano, pagtinig na naman, ano ka? Oo, ano? Oo. Sige, okay. Antaan mo yan, ha? Antaan mo yan, ha? Nagagalit siya kanya, sabi ko. Sabi niya kasi, pag next time muna tayo dito, i-request natin na lagi si Marie po kunin natin. Kada para ano. Sabi ko ba, gusto mo puti yung legs? Nakatalikod ako, tinapos. Sabi niya, tumigil ka. Bakit kailangan mag-request ka? Nagago eh. Bakit kailangan yung Manda pa isi yung request ka dito? Hindi ko alam mga iba eh. Gusto niya i-request ulit. Baka hindi mo bumalik sa'yo ulit, tingnan mo naman yung date niya. 100, 200, 300, 400, 500. Never tayo nag-pick na. Gago! Hindi, sukli natin yan. Ngayon pa lang tayo mag-decide ng team. Hindi, binigay mo na doon. Pangilan ko. Binigay ko na 500. Hindi. Dati nga 10 piso lang tayo. Ngayon tayo mag-decide O sige, ano na-decide kong i-ano? Ba't ako? Ikaw mag-decide. Ikaw mag-decide. Gusto ko malaman. O 500. Sa'yo yung bibigay mo sa kanila. Wow, pera mo yan. Ikaw mag-decide na tayo. Hindi, ikaw sumagot ng pagkain na yun. Gago! Ikaw sumagot ngayon eh. Ikaw mag-decide ng team. Pinagana naman ito yan! Hindi kwenta ng iyo. Hindi mo resibo. May 10 ako dyan. Ano? Dati ka tayo ah. Uy, gosh! Tanto mo, 500 ka mag-decide. Hindi, ngayon ka mag-decide ng team. Seryoso. Hoy, tara na! Tara na, halika na, halika na. Halika na, halika na. Gising na. Halika na, halika na. Tara tayo, halika na. Nalulungkot lang kasi ako. Bakit? Kasi si Papi, siya may gusto nila eh, kailangan ko supportahan kaysa magtalo. Oo. Isa po. Isang taon lang naman te, pag tumagal naman may makakuha tayo malaking bahay. Huwag ka ganyan, naiiyak ako sa'yo eh. Nalulungkot lang ako, hindi naman kasi ako sanay. Pero tama naman sinabi niyo na may pamilya ka, matuto ka rin. Ano may sasabihin na naman ibang tao na gano'n. Tumayo ka sa sarili mong ano. Lumaki kasi ako sa pamilya. Hindi ako nangiiwan ng ano. May point kayo, may point sila na kasama ko lumaki na ayun, pag umiiwan ng pamilya ko. Yun lang yung nakasanayan. Kaya nalulungkot lang ako. Kasi ilang araw na hospital din kami na Happy. Eh, kumiyak eh. Ba't nabibigil ka na
naman, naiyak mo na naman, Harvey. Sad boy ako si Pai. Tangin, pag napapanood kay MG. Bored. Tangin, hindi mo ba kaya kasi kay MG? Ba't ginaganyan mo yan? Nadamay mo pa yung anak. Pumapasok sa utak ko yan para maging masaya ako. Tangin mo pa. Para maging masaya kasi paiisipin mo. Iniisip ko, tangin, ba't sinabi mo kay MG? Hindi namin ba yung bata? Gago ka. Hindi kasi nampal nito ni sa, na-request kasi ni kay MG yun, di ba? Oo, ano siya. Hindi mo sinampal, nandun ka nun eh. Hindi, pagod daw si Pai nun. 2 hours walang tulog kasi ni Pai. Pero ikaw hindi ka na ganun. Pero pag si Ate Marion, gaganon agad kay Ate Marion sa mukha. Hindi ako nagpakita, may ibang tao. Pero nag-usap kami pagtapos. Ayun, inano ko lang yung ano ko. Masaya kasi nga. Sa nanonood lang. Pero 1 taon lang yun. Makaka din naman na malaking bahay. Oo. Magkakasama. Pagbigyan mo natin si Papi. Oo. Tsaka sabi ko nga sa'yo, Harvey, kahit sobrang mansion makuha ko o building, o kahit na kay Papi pa rin yan kung gusto niyang bumukod pa din, o sumama pa din, o what, na kay Papi pa din yun. Yun ang kailangan niyang i-workout. Lang naman. Yun pala, gusto na agad ni Papi maglipat ng bahay para makakilos na daw kami. Naiipit din ako pero buntis si Papi. Hindi ko naman pwede sawayin, baka ma-stress. Sa totoo lang, kahit ganun yung nangyari, hindi ko pa rin maiwasan magkaroon ako ng doubts kay Odi. Pero may parang tumusok sa puso ko. Kasi nung pumunta ako ng rehab, nakwento nila na itong mga bagay ay hindi naiiwasan. Kasi kung gusto, may paraan. Hindi naman kasi nila 24/7 nakikita at natututukan lahat ng nandun. Hindi ito ang first time na may ganitong kaso, na may bading na pwede mag-take advantage sa mga pasyente dun sa loob. At hindi naman sila pwedeng tumanggap ng bading dahil ayaw rin nilang matulfo. Kasi of course, equality, walang discrimination, kailangan daw ganon. Nung binawi ko na ng mga gamit ni Papa Odi, hindi lahat nakuha. May mga iba, hindi alam kung saan nadala o sinabi na baka daw dinala ni Odi nung tumalon siya. Humingi sila ng tawad. Sinabi nila na hindi nangyari yung napag-usapan na kung paano makaka-recover si Odi at hindi nila ginusto na mangyari yung take advantage na yon dahil nagiging desperate ang mga patients kapag gusto nilang may malaman or may gawin na gusto nila. So lahat ng paraan, iisipin nila na para makuha yon. Hanggang sa may nag-message galing sa rehab na sinasabi nga po na confirm po, nag-step forward na po yung gay. Inamin niya po na siya po yung gumawa po nun. And inalis na daw po nila. Yun po yung tinake nilang action. Wala na daw po sa kanila. Of course, yung naramdaman ko nung nabasa ko yun, sumikip yung dibdib ko. Tinignan ko si Odi. Tapos niyakap ko siya. Hindi lang ako nagpalata sa kanya kasi ayoko na siyang ma-down pa. Naisip ko na lang, wala rin ako magagawa kung hindi maging nandito para sa kanya. Buti na lang din, sobrang lambing ni Happy kay Odi. Yun yung nagbibigay sa kanya ng comfort ngayon and nagpapalas ng anxieties niya. Yung makita ko sila ulit buo, si Happy, si Odi, tsaka si Dodong, yung mga babies ng Team Happy, ayun, very comforting sa kanya. Napansin ko, pag uwi ko nun, parang daming karton sa sala, anong meron. Tapos, pagbaba ko sa underground basement namin, ang dami ding mga boxes, ang dami ding mga karton-karton. Siguro, yun na nga, nag-assume na lang ako, nag-aasikaso siguro sila Papi ng mga gamit nila. Sinabi ko kay Tony, nagsisimula na kami maglipat ni Papi. Kaya yung mga gamit namin nakalabas na. Pero medyo nalulungkot ako kasi iniisip ko sila na kahit may anak na ako, alam kong kailangan nila ako. Hindi ko na sila mapagsisilbihan, lalo na pag kinailangan ako ni Tony. Si Jowa, this past few days, sobrang kalmado lang niya. Hindi siya nagsasalita sa kung ano ba talaga yung totoong na-feel niya. Lagi lang siyang, okay lang yan. Hanggang sa isang gabi na lang, bumilis yung tibok ng puso niya. Tapos parang pinipigilan niyang umiyak. Kasi pag nagsimula daw, baka magtuloy-tuloy. Sabi ni Ate Marie, anxiety attack daw. Inaatake ako. Natrigger ako ni Vince. Sumakit yung dibdib ko. Sobrang sama ng loob ko eh. May nag-trigger dyan. Ako, te. Ano nagaway kayo? Hindi mas maganda magalit ka na lang kasi ikikip mo. Hindi ako nagagalit sa turn up ako. Sumasakit yung dibdib ko.
Kaya yun, gusto niya ulit lumabas para bagong senaryo, makalanghap siya ng hangin na iba bukod sa bahay na to. Kahit parang stress buying lang yung nangyayari. Bumalik kami sa Greenbelt para lang sa strap. Nawala niya kasing strap nito. Oo, nawala akong strap nito. So, bumili siya ng bagong bag para lang sa strap. So, ang usapan, ako pong bibili rito sa mall. Siya po yung bumili ng marami. Ako pa lang yung nabibili mo. Nabudol niya na naman. Kaya lang mapasok dito. Para pag may alis tayo, kung may alis ka, may social ka ba? Ay, nagandahan ka ba? I love you. Yan ang Mommy, ang cute! Bakitan ka ba? Ba't maliit? Ano anak? Bakit ba? Thank you, Mommy. You're welcome. Tingnan mo itong binili ko, anak. O, pa. Tingnan mo, anak, yung binili ko. Mommy, shades na naman. Mommy, ang sabi mo na itong shades. Aminin mo lang. Dalawang shades. Dalawang shades. 50K, anak. Dalawang shades. Mommy, di mo naman yung masyadong ginagamit. Oo. Nakabili ko pala kung judgmental mo naman, be. Ito, bumili ako ng shawl ko. Isa. Di ba alam mo naman, lamitin ako. Mami, di ba may dalawa ka na pong gabi? Isang black, isang malit na brown. Eto, ombre. Ganda siya, no? Anak, balik tayong Greenbelt. Dalawa lang tayo. Magkano po yun? Ha? Di, okay lang. Ayoko din kasi gusto ko, may nabili na akong gusto ko. Ay, gusto ko na umuwi. Mami! Oh, gusto kami nga na tayo niya. Mag-Greenbelt kami. Ngayon na. Tara na. Daddy. Ba't parang pag kami ayaw mo? Hindi ko na talaga kaya sa bahay na to. Gusto ko na talaga umalis. As in, gusto ko na talaga. Kaya ako sinabi kung ano yung nakaano kanina, yun lang. Para hindi magkagulo. Tapos yung iba lagay mo na dito. Saan, ano to? Ano yung laban natin sa ilalim? Puro wig. Kailangan isa pang empty na ano. Ilipat na lahat ng ano. At pati, hindi ka masyado pagbuhat. Magano kayo, magutos kayo ng ibang tao. Magutos kayo ng ibang tao kung nakapakumikilos. Uy, huwag kang masyado magbuhat. Pwede tumulong sa ibang tao. T-shirt. Ayos. Papi, huwag kang masyado magbuhat. Uy, ilagay niyo natin yan dito. Kaya nga may box eh. Bakit ka ba kasi nangyayala? Umuwi mo. Lahat lang pinapakialaman mo eh. Papi, Kaya ako naglilipat na eh. Ayoko lang makialam. Ayos sa akin, pwede ba? ba't mo sa akin binubuhos yung batrip mo? Papi, bakit ka nag-ano? Bakit ka nagsasalita na Lahat ganyan kay lang Tony? pinakialaman eh. Papi, kakapasok ko pa lang! Kakapasok ko pa lang, be! Kakasabi ko na huwag ka magbuhat! Kanina ka pa dyan eh! Narinig ka namin! Yung lahat ng problema ko, lahat ng bagay pinakikialaman nyo, maliliit na bagay, lahat pati paglilipat ko, lahat sa anak ko, lahat na lang. Napapagod na ako! Dahil bata ka pa, kaya kami nandito para sa'yo. Napapagod na ako, ayoko na dito. Pwede ka naman makipag-usap na maayos, ba't ganyan ka makipag-usap kay Tony? Wala naman maayos sa'yo eh, wala naman. Lahat ng bagay pinakikialaman Kakapasok ko pa lang! Lahat ng bagay, mapamaliit pa pala, wala kayong pinapalampas, kaya ako nagmamadali lang umalis. Hindi, umalis ka! Merong araw meron ka, ba't ka nagkakaganyan? Putang ina. Mami Kat. Kakayak lang ni Harvey sa akin. Mami Kat. Pinapakailaman ka. Bastos tong putang inang to. Wala kang utang na loob, leche. Kaya naman talaga, di ba? Lahat may utang na loob sa inyo, kahit ang pinaghirapan ng tao, lahat utang na loob sa inyo. Yun ang tingin nyo, di ba? Kaya nga, alis na ako. Respeto lang, papi, respeto. Papi, Hindi inaano yung utang na loob, papi. Ang inaano ko lang, wag ka magbuhat kasi nga buntis ka. Nagpakananay sa'yo si Tony. Huwag kang mag-anot din ng ano. Ngayon, sumbata ng mga naitulong nyo, ganon. Parang utang na loob. Hindi kami nanunumbat, papi, putang ina. Sinasabi ko nga lang na wag ka nga magbuhat kasi nga buntis ka. Paulit-ulit ka, kapasok ko pa lang dito. Hayaan mo siya. Kanina nga, nagulat na nga lang ako, nag-iipake na siya ng gamit eh. Diba? Alam ko kasi di ko mag-ayos ng gamit. Oo nga! Alam, nagulat nga ako ngayon na Feb 1 pa kayo dapat, di ba? Wala naman ako sinabi. Ang sinasabi ko lang, huwag siya magbuhat kasi nga buntis. Uwi naman pala, Mami Kat eh. Huwag mong i-reason yung pagiging buntis mo sa pagiging bastos mo, papi.
Alam nyo, pangarap ko talagang magkaroon ng production, yung talagang matinding 24/7 bukod sa CCTV at 3 camera namin dito para nakuhanan lahat ng mga simalmal ni Papi, yung mga pag-make face niya. Basta ilang araw na siyang ganun eh. Tapos pag may tao, okay siya talaga. Promise, sobrang okay siya. Nakangiti siya, ganyan, normal. Pero pag wala ding camera, as in talagang ganun siya. Paparamdam niya sa'yo na tensyonado siya, na problemado siya, na meron siyang pinagdadaanan. As in, damang-dama mo yung energy niya. Na parang ang laki-laki ng problema niya. Pero wala siyang sinasabi. Eh paano kasi? Silip ng silip si Tony. Ang dami niyang sinasuggest. Alam mo yung ni katiting na bagay, wala man lang silang palipasin. As in, lahat talaga pakikilaman nila. Kung ano-ano pang sinasuggest niya, yung alam mo yung parang kulang lang, pigilan niya akong umalis eh. Lahat naman na pakikisama ginawa ko sa inyo. Ay, isama ka niyan, ang bali mo. Lahat ng pag-ibig ko sa yung buntis ka, putang ina. Parang utang na loob ko pa sa inyo. Wow, thank you Thank you talaga. Thank you sa lahat. Thank you sa pag-aalaga sa anak mo. Thank you. Oo, talaga. Sa pagiging mapapel mo na lahat inaangkin mo, ultimo responsibilidad ko, tapos in the end. Talaga? Tapos iiyak-iyak ka? Talaga? Iiyak-iyak. Ikaw nga naman, tinutulungan ka lang naman sa mga bata eh. Kasi wala kang kwenta. Wala kang anak. Ay, huwag na kayo magsigaw. Wala Wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Talaga, Ikaw ang wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Oo, talaga wala akong anak kasi pabayang ina ka. Pabayang ina. Hindi mo mararanasan yun dahil hindi mo kaya mag-anak dahil wala kang anak, hindi mo ko maiintindihan. Oh my God. Lahat. Yan yung pinaki mong ahas. Yan yung pinaki mong ahas. Yan yung ahas. Ina mo. Lahat naman sa inyo, ahas, di ba? Kaya nga kayo inaalis na ng mga tao nagmamahal sa inyo kasi ganyan Hindi, kayo. abusado ka, putang ina mo. Abusado? After all, talaga ba? Oo. Oh my God, hindi ako makapaniwala kay Papi. Ang kapal ng baba niya. Oh, tulungan mo yung ate mo pa yan. Total magaling yung ate mo eh. Dadaling ka niyan sa tama, tapos ibebenta ka tulad ng nanay mo. Tigilan nyo na nga, buntis, di ba? Uy, wag mo akong sasagot-sagutin na punyeta Hindi ka. nyo na maintindihan, buntis yung tao. Ako nga may asma eh. Mag-depress pa. Wala kang anak, di ba? Kasalanan ba ni ate yun? Kasalanan ko ba? Alis na kami eh. Ang dami nyo bang sinasabi? Sabi mo, aalis na kayo? Oo. Bakit pa? Kasama ka ba? Yun yung tanong, kasama ka ba? Bakit ina pag-usapan, di ba? Putang ina, kinausap ako niya nung isang araw. Alam mo sabi niya? Hindi ka nga daw yasama kasi nga, kulang daw ng kwarto. Lahat ng anak na gusto niya, may kwarto isa-isa. Tanongin mo ate mo, ano? Tanong mo, ayun o. Hindi ako makano kay Papi buntis, di ba? O tanong mo sa kanya. Ba't hindi mo itanong? Tanongin mo ate mo. Ano ba kasi yung totoo, te? Nangiilam ka ba kasi? Diba? Tangina mo, pahiya ka gago, di ba? Nangiilam ka ba? Nag-iipaki siya, sila lang Huwag kang aalis. titira kayo sa amin, putang ina mo. Wala talaga may bahala. Hindi ka usap ko, putang ina mo. Eche, baba. Diba? Sige, Paog, tangina niyo. paog ka. Hindi ko lang pinili, magkaroon ng anak, para mag-alaga ng mga putang ina mong anak. Talaga? Lalo kung may gusto rin sa'yo dito. Lahat naman ng mga tao dyan, pinipigay ka lang. Umayas ka na lang, Papi. Umayas ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan ng pera nyo na kahit ano nyo. Kaya ko naman eh. Noon pa kaya ko. Tinitiis Oo, ko gawin mo. Gawin mo. Putang ina. Pagkain pa nga lang. Putang ina. Talaga. Putang ina. Talaga. Putang ina. Talaga. Abi, alis mo yan dito. Putang ina yan. Asawa kong buhatin yan. Wala. Huwag ka nga magbuhat. Putang ina. Ano ba? Tinatawag mo yung bata. Ang nakaraan sinusundok mo yung sandong ngayon. Ganyan. Tang ina. Hindi na lalabas sa reality yung mga ginagawa mo. Iyaan mo siya. Suntukin mo mukha mo. Nagsisisi ako kung bakit sumali pa ako sa gulo. Akala ko kasi talaga isasama ako ni ate. Ang dami niya rin kwarto, 6 pa nga eh. O, ba't nandito ka ngayon? Di ba sasama ka sa ate mong pulpol? Oh, sumama ka sa ate mo. Pumunta ka na, ano? Ba't ka nandito? Ba't bigla ka umiiyak dito? Oh, tas bigla ngayon, Mami Oni. Ang ina, mga bastos kayo. Ang ina, kayo na nga lang tinutulungan. Sasagot-sagutin mo pa ako ng ganun, paye. Talaga ba? Bastos ka. Paiyak-iyak ka ngayon, dadaanin mo na naman sa iyak. Ang ina, kayo na nga lang tinutulungan. Baka na, lumayas siya, hindi lumayas siya. Alibasa, alam mo ate, huwag mo na anuhin. Talo tayo dyan, buntis yan eh. Buntis yan, putang ina. Huminga ka. Buntis yan eh, di ba? Yan ang dahilan yan. Eh, kapatid ang inaano ko lang, ilang taon.
Hindi, nung nakaraan pa yan, bad trip talaga sa akin si Papi. Alam ko naman yung ganung mga ngiti niya. Alam ko yan. Akala ko nga okay na lahat eh. Pero naramdaman ko yan kanina bad trip, pero dumating na naman eh. Alam ko yan yung ganyan niya. Yung pag may ibang tao ganyan. Ilang beses na ganyan yan. Nagpunta na rin yan sa'yo, di ba? Di naman kayo nag-video. Ang dami niya rin sinabi sa akin. In-explainan mo na. Ganun pa rin. Pero kasi kalmado siya eh. Hindi ko akalain na ganyan na sobrang kabastos si Papi. Ganyan nga si Papi. Ganyan nga siya. Yun lang nga yung totoong nararamdaman niya eh. Tangina. Kung hindi dinala si Dodong sa ospital, lumala yun. Diba? Hindi niya matanggap na tama ako na dapat dalhin si Dodong sa ospital. Yun yung point. Kaya sabi niya pinapakiam, sinabi ko lang naman, kanina pa nadadabugan, kanina pa inaano si Paye. Diba? Ate, narinig mo ba ako? Sabi ko lang, Papi, wag ka magbuhat. Kasi nga buntis ka. Kasi nga si Harvey, kahit tawagin mo si Harvey. Nakita mo ba yung gamit sa baba? Tangina, punong-puno. Siya lahat daw nagbuhat nung sabi ni Harvey sa akin. Siya lahat. Gigil na siya umalis. Mo siya. Oo nga, pero ang sabi niya, nangingialam ako. Tangina, paano di ba ba kailangan ko malaglagan? Wag idama yung bata, nasa tiyan niya. Yun yung point. Sabihin niya na pong tangina, hindi niya ako kailangan. Hindi niya ako masasaktan, sabihin niya sa akin. Kaya na nila eh. Oo, minit ulo ko. Parang may nabasag ata ako. Matidiyan ka na naman. Di ate, ako naman kasi nag-insist na umalis na sila, na magsili silang bahay. Siyempre, kahit ano sabihin mo tulad yan, alam nila yan. Alam ni Jowa yan, nalulungkot lang din ako kay Paye. Kasi tangina, tulad yan, tangina, hindi mo alam, di ka naman kasama sa bahay, nalilipatan yung malaki. Lagi sasabihin na, syempre mga anak ko unahin ko, bakit? Anak ba kita? Ganyan. Ginagano niya kasi si Paye. O, diba? Lagi niyo sinasabi yan na, si Papi anak ng anak. Dami niyo sinasabi na, anak ako ng anak. O, bakit? Anak ko ba siya? Kasalanan ko ba nung ginawa siya ng nanay ko? Nandun din ba ako? Nakasali din ba ako? Isa ba ako sa bumukha ka? Tapos ngayon, magtataka kayo kung bakit pinipili ko yung sarili ko? At yung mga bagay na hindi ko naman responsibilidad din? Bakit parang oobligahin din ako sa pagiging ano ko sa kanya? Na magpakananay ako sa kanya? Hindi ko maobligasyon yun. O ngayon, how does it feel? And this time talaga, I will choose myself talaga. Saka hindi ko kasalanan na may kapatid ako. Bakit pati yun iaasa niya pa sa akin, di ba? Hindi mo kasalanan na nag-anak ako, hindi ko rin kasalanan na may kapatid ako. Hindi mo obligasyon yung mga bata, alagaan sila, at hindi ko rin lalong obligasyon na mag-alaga ng hindi ko rin naman anak, na magpakamagulang sa kapatid ko lang. At saka hindi ko siya responsibilidad eh. Diba? May jowa na nga siya eh. Ready na nga siya to go eh, on her own. Gusto niyo ng bilangan ngayon? Sige, magbilangan tayo ngayon. Mag-akuan tayo ng kung ano lang yung talagang atin. O, responsibilidad mo, ito lang din responsibilidad ko. So, sana naman, di ba, irespeto na lang din nila yun. O, diba? Tulong na tulong siya. Akala niya mag-aalis din siya, mag-iimpake din siya, tanga. Naawa lang din ako, syempre sa ganun, kasi tamo, hindi niya alam. Iiyak yan na naman si Paye, o ano, alam mo may spot kayo doon ni Kiana? Wala siyang Play victim ka ngayon para ano, tama ka pa rin kay Mami Oni. Wala naman pumuntahan si Paye, putang ina. Hindi naman siya sinama ni Papi sa plano niya. Nakita mo kung gano'n siya kabastos kanina, di ba? Paye, kahit sinong matanda, dapat hindi ka sumasali sa ano. Kaya mo na lang na mag-ano siya. Dahil hindi niya yan alam. Akala niya kasama siya sa paglilipat. Hindi niya alam, kinausap ako ni Papi. Sinabi niya na kailangan doon ng anak niya sariling kwarto. Sige, isa doon ng kwarto yung anak niya. Hindi niya sinama si Paye. Ako naman kasi, makakaintindi naman ako eh. Tingin ko naman din anak eh. Graduate na. Lilipat na. Sasolo na. Kaya na. Okay lang naman. Ang sakit lang din kasi na parang ano, damo na nakikialam ka. Parang ang sama nung intensyon. Magti 3 days na kasi suka si Dodo. Kaya na mabad trip na ako. Dahil na sa ospital, tama naman ako eh. Kung nga lang pinansin yung mga pinagsasabi niya sa akin sa pag-aalaga ko sa mga anak niya, putang ina. Sarili kong pamilya, hindi ko mabuo. Hindi ako magkaanak, tapos ganun pa yung sasabihin sa akin. Pero okay na yun. Sino lang mas nakakaintindi. Tapos panalo pa siya. Hindi naman ano dun. Hindi naman matatalo yung pagiging buntis niya ng asthma at depression. Ito pinagdadaanan ng pamilya. Kinausap ko pa yan si Papi na mahalin ka kung paano kita mahalin. Yung kung paano mo siya mahalin, ibalik naman niya ng ano. Tapos ganyan ang magiging ugali. Lahat ng pinapakailaman sa kanya. Takin na lahat kasi concern sa kanya. Pati sarili niyang kapatid. Hindi niya ano yung responsibilidad. Pagod na rin kasi si Papi kakabantay sa ospital. Hindi ko sa kinakampiyan na alam ko talagang bastos pero... Oo, pero si Paye, kapatid niya yan eh. O yun talaga walang ano. O ano ngayon masasabi mo Paye? Walang paglagyan yung kaninang pakikialam mo na bida-bida ka. Nakakala mo, ano kayo, solid kayo magkapatid. Ano? Solid kayo, di ba? Glamorous sisters? Ano na? Walang kagalang-galang sisters? Ano? Matagal ko nang tanggap na darating din naman yung araw na iiwan din ako ng ate ko. Kahit naman ako matutuwa na unahin niya yung pamilya niya kasi habang buhay niya naman akong kapatid. Nasasaktan lang ako sa mga panahong siya yung lagi yung pinipili ko at lahat ng pangarap ko, miski pag-angat ko sa buhay, siya yung naiisip kong kasama ko.
Pero hindi ganun yung takbo ng buhay. Masakit sa akin kasi kung noon, kaya niyang sabihin na ako yung pipiliin niya, hindi niya ako iiwan. Ngayon, kayang-kaya niya nang sabihin na hindi niya ako responsibilidad. Hindi rin naman ako naging perpektong kapatid sa kanya. Pero sana, panindigan niya kung hanggang saan siya dadali ng galit niya. Halika dito, Paye, putang ina mo. Halika dito. Yayakapin ka namin. Pagkatapos mo... Pagkatapos mo akong basusin kanina! Tangina mo, buntisin tuloy na sabi ko! Si Ate Marie kasi talaga, mula noon pa, madalas na siya nabubulol. Nagrarambol yung mga salita na nasasabi niya. Kaya kahit seryoso yung nangyayari, mamamatay na kami kakatawa. Imbis kasi nasabi niya na, binastos, binuntis mo ko. Yun yung nasabi niya, parang ganun. Hindi ko alam. Iiyak ako dahil sa kagaguhan. Matatawa kayo dahil nagkamali si Ate Marie ng salita. Bakit? Kasi mali-mali pa yung sinasabi mo. Ate, makabuntis kayo. Piso. Mali-mali kasi si Ate. Imbis na nakakaiyak, putangin, nakakatawa. Kasi binuntis si Ate. Iyak tawa. Ayun, naiiyak ako kay Paye. Pero natatawa ako kasi, bakit ba ako bulol? Imbis na ang sasabihin ko ay, kanina lang binastos mo ko. Nasabi ko yung, kanina lang binuntis mo ko. Ganon. Hindi ko alam bakit ko nasabi yun. Ayun. Buntisin mo. Ina. Putang ina nyo, nag-iiyakan. May mga kumatawa. Uy, Kiano, umiiyak yung jowa mo. Kalatang wala kang pakialam, bata ka pa, gago ka. Umiiyak si Paye, ganyan ka. Si Mama kasi, may relasyon wala sa ni Paye. Umawa ka sa suso. Ang point ko kasi, pagkatapos mo akong bastusin, buntisin lang nasabi ko. Gusto mo kausapin mo ate mo na sasama ka sa kanya? Ha? Kausapin mo. Lagi naman siya ganyan. Sasabihin niya, hindi ko siya pinipili. Lahat ng galaw ko, lahat ng mga iniisip ko, lagi siyang kasama. Oo, sinabi ko naman sa kanya na gusto ko maging maayos sila ni Chong. Sakit lang kasi may pasabi-sabi pa siya nung una. Pagpasok ko dito sa Toro Farm, hindi kita iiwanan, lagi kitang pipiliin. Asan yun? Nag-ena. Pinili mo rin naman yung sumuka ka, di ba? Gumawa ka. Ba't tumatawa ka kay Ana? Natawa ka na naman kay Ate Marie. Nakita na ito mga to. Lagi kailangan intindihin kasi buntis, kasi mas matanda siya sa akin. Tangin na to! Yung isa, sobrang lungkot, umiiyak. Yung isa naman sobrang tawang-tawa. Tumatawad kasi si Winston. Tapos sasabihin niya pa sa yung mami na kasalanan niya ba? Binuo ako ng nanay ko. Di porkit sinabi ko, hindi ko naman kasalanan na nag-anak-anak siya. Totoo naman eh. Nagagawa ko na may responsibilidad ko kay Happy eh. Hindi ko naman siya sinusumbatan doon, pero sana man lang, ma-appreciate niya man lang. Pumunta ka sa ate mo, magpaalam mo nun kayo, umalis na ng bahay. Paalam mo nun kayo, magpaalam ka sa kanya. O kung gusto mo, makiusap ka sa kanya. Putang ina ng mga namamatay kakatawa, oh. Putang ina. Alright? Tapos buntisin. Sabi niya, magtapos mo ako buntis. Sasabihin ko sana bastusin, gago. Yung dalawa. Mag-aabot lang naman akong tissue eh. Ramdamin nyo naman si Paye, hindi puro kayo tawa niya sa gilid. Iyak na nga ng iyak eh. Kalmado na ako. Kaya na, sama mo si Paye. Ipapaabot lang ako kay Paye kay Papi. Siya para makapagpaalam siya ng maayos kay Papi. Kasi hindi siya kasama sa bahay. Hindi ko alam kung babalik pa yan. Okay po. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Anong kotse gagamitin nyo? Kung ginamit nila Papi kotse nila? Akin na lang.
Kotse na lang ni Ate Marie. Masakit man, pero wala eh. Kailangan kong tanggapin. Hanggang nasa kabila na kami, galit talaga si Papi. Di ba reality show nga? So lahat, bibidyohan. Wala kang video, ano ba? Iinan na yan. Kailangan ko mag-video. O sige. Ulitin ko, nanay ako sa bawat isa sa member ng Toro family. And I think, panahon na para mag-let go. Panahon na para yung maging gabay nyo ay yung pagdadaanan nyo nang wala ako. Tanggap ko na it's time to let go. I have to let go. I have to let you go. Sito, diba? Madami kasi ito, te. Diba? Madami itong mga ano. Marami ito dati. Uy, yung mga towler ko nabura. Oo, namin ng mga nabura. Ayan. Ito. Ibigay mo sa akin. Iyak ako. Kasi hindi na siya nakakawa sa isang bahay, eh. Bigay mo ito sa atin mo kasi pinaghirapan niyo ito. Oh my God. Unang nasira. Kumakuha sila na kumakuha dito eh. Ngayon wala ka nilang bahay. Dapat naman talaga binigay ko na rin sa ito eh. Kahit nabura na. Kaya mo na yun dyan. Kung nasan ka, nandyan yan. Ate, hindi. Okay lang. Tsaka na lang pinagawa ko na yung building natin na magkakasama tayo ulit. Gusto mo ako na magtago lahat. Hindi na eh. Kaya pa ulit. Na lang. Sino na natira? Oo, si Vicky sa kasi tayo niya. Hello. Maayos ng lahat. Tingin niyo. Tuloy muna ako. Hindi na pa yung maganda kayo. Bakit ito lang? Buti binalit pa niya. Naghirap ako. Sige na, basta kayo. Sige na, basta kayo. Sasaalan ka pa. Hindi naman, sila na lang mag-aaral. Akala mo gusto mo rin naman talaga tumira dito. Gabi gusto mo rin naman yan. Gusto mo kayo ni Diana. Mas na kayo. So, nasa po. So,